The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Yan, magandang hapon. Hapon, ano ba? Ay, ito pala. Yan. Magandang hapon, magandang umaga. Dahil na tayo ay napapakinggan sa buong mundo. Magandang hapon, magandang umaga. Pa lahat, hindi na. Magandang hapon nga. Nasa hapon po tayo ngayon. Kaya mga kaibigan, ito po yung lingkod si Romy Tuazon na nagsasabing magandang hapon po sa ating lahat. At tayo naman ngayon ay bago tayo magsimula, kaya siyempre mayroon tayong mga dasal muna tayo na magpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, ito na po ang ating mga balita sa mga oras na ito. Inatasan ng Malacanang ang Health o Department of Health na pabilisin ang pag-release ng hazard pay para sa healthcare workers ng mga frontliners na lumaban sa COVID-19. Ito ang pinahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos sasabihin ng Department of Health na mayroon pang 16,000 healthcare workers na hindi pa nakakatanggap ng hazard pay na inilaan para sa kanila sa ilalim ng Bayanihan to Health o Tahilas 1 Act o Republic Act 11469 na nagtapos noong buwan ng Hunyo. Ayon pa kay Roque, dapat pabilisin ang pag-release ng ganitong bayarin kung saan dito nagalit ang Pangulong Duterte noong June sa pagkabigo ng mga opisyal ng Department of Health na mabayaran ang mga healthcare workers na nagkasakit o nasawi sa COVID-19. Sa ilalim ng Republic Act 11469, public and private healthcare workers na malubhang nagkasakit sa COVID-19 sa pagtupad sa kanyang tungkulin ay entitled sa 100,000 pesos habang ang pamilya naman ng mga nasawi dapat mabayaran ng 1 million pesos. Noong nakalipas na buwan ng Marso, nagpalabas ang Pangulo ng Administrative Order No. 26 na magbibigay sa COVID-19 hazard pay sa halagang 500 piso kada araw sa mga government workers na magre-report sa trabaho na ang pondo ay kukunin sa napaso ng Administrative Order No. 26. Inirekomenda ng National Task Force COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez, ang pagsasailalim sa Davao City sa GCQ. Ayon kay Galvez, masihigpitan pa ang quarantine classification at dito idideklara ang mga may pinakamataas na kaso ng COVID-19 base sa assessment ng Department of Health. Inaalala ng opisyal na ang pagdedeklara ng ECQ o MECQ sa buong lungsod ng Davao ay makakaapekto sa ekonomiya. Iminugkaya rin niya na ang mga pasyente na nasa home quarantine ay ilagay sa mga care centers
at ang mga nakakasalumuha ay i-test at i-isolate sa loob ng 4 na linggo. Ibig sabihin, 24 days. Naku, napakaraming to. Ang kaso ay mababawasan tulad ng ginawa sa Bacolod City, Cebu City, Batangas, at Region 3 at 4 na ang mga kaso ay nakontrol sa nasabing pamamaraan at ang pagtaas ng kaso ngayon sa Davao City ay sanhi ng social gathering na pinapayagan sa ilalim ng MGCQ. Karamihan sa mga nasa ilalim ng MGCQ ay tumaas ang kaso at kung marami ang naka-home quarantine ay kasunod nito ang hawa-hawa o community transmission na mas mahirap makontrol. Samantala, welcome sa Department of Tourism ang inisyatibo ng Philippine Red Cross na bawasan ang babayaring reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR testing sa 3,000 upang mapalakas ang domestic travel kahit na iba't ibang pamamaraan ng quarantine sa bansa. Ilang destinasyon na rin ay muling binuksan sa bansa. Subalit ang mga requirements para makapasok sa lugar ay dapat negative sa RT-PCR test. Sa kasalukuyan, ang bayad sa testing ay 4,000 kada swab. Samantala, nanawagan ng Department of Tourism sa mga travelers na gawin naman ang kanilang responsibilidad ang ligtas na turismo sa pagsunod sa mga health and safety protocol ng Interagency Task Force for the Management at Emerging Infectious Diseases at ang mga LGU na kanilang pupuntahan. Kumpirmadong isang residente sa Marikina ang tinamaan ng COVID-19 matapos mabahain ang lungsod dahil sa bagyong Ulysses noong nakaraang linggo. Ito ang kinumpirma ni Mayor Marcelino Teodoro kung saan naka-isolate na ang 68 years old na COVID patient na evacuee sa Barangka Elementary School. Nagdigatibo naman sa naturang sakit ang mga kaanak at lahat ng mga close contacts nito. Bukod sa pagnanais na kaagad silang makabangon kasunod ng naranasang kalamidad, sinabi ni Teodoro na ayaw nilang madagdagan pa ang bilang ng COVID-19 sa kanilang lungsod. Matapos na humupa ang bilang ng COVID-19 sa lungsod ng Cebu, muli itong umakyat sa bilang na 25. Panibagong kaso nitong nakalipas na araw o November 18 na mula sa 10,505 katao, 9,516 nito ang nakarecover, sa 683 naman ang nasawi. At sa kasalukuyan, nasa 306 na kaso. Bukod pa sa may 66 na lang ang active cases sa Mandaue City, 95 sa Lapu-Lapu City, 56 sa Bohol, probinsya ng Cebu, 311, Negros Oriental, 255, at 5 sa Siquijor, habang sa Region 7, nasa 1,094 na lamang ang aktibong kaso. Iniulat ng Department of Foreign Affairs na may mahigit 10,000 o 300 na nagbalikbayan o nabalikbayang OFW ang nagpositibo sa COVID-19. Ito'y batay sa record ng Department of Health. Marami ang land-based na may bilang na 10,333 at ang natitirang 3,847 ay sa mga seafarers. 6 naman ang nasawi at sa nasabing bilang, 5 ang land-based at 1 sa sea-based, habang nasa 9,920 naman ang naka-recover. Nabatid kay Executive Director Eric Arribas ng Office of Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs, may 254
1,785 migrant workers na ang napauwi na mula sa 80 bansa o 80 bansa sakay ng 130 barko at 55 charter flight. Mahigit 170,000 naman ang napauwi ng mga Pilipino sa land base habang mahigit 81,000 ang seafarer. Sa iba pang balita, may kabuang mahigit 10 bilyon ang halaga na napinsala ng nagdaang bagyong Eunice sa bansa at na nasa 4 bilyon ang nasa hanay ng agrikultura habang nasa 6.1 bilyon naman ang infrastructure. Ito ang inisyal na pagtaya ng NDRRMC na ayon sa pahayag ni Director Peter Paul Galvez, tagapagsalita ng kagawaran. Hindi pa tapos ang ginagawa nilang damage assessment sa mga napilansa o napinsalang rehiyon na sa inilabas sa dakong datos na 65,222 kabahayan ang nasira. 6,050 naman ang totally damaged. Ayon pa kay Galvez, nasa 2,655 na mga kabahayan ang nasira sa Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga, habang nananatili 73 ang nasawi, 24 ang sugatan, 19 ang nawawala at may 316 pa mga syudad at munisipyo ang wala pa ring kuryente. Nabatid pa nga sa report, 67 road section na hindi passable sa ngayon ay nasa 48 na lamang. Matapos ang pananalasa ng bagyong Quinta, Rolly at Ulysses sa bansa, mga pagguho naman ng lupa ang inaasikaso ng lokal na pamahalaan ng Albay na umabot na sa 104 na pamilya o 403 katawang nilikas sa Barangay San Roque sa bayan ng Malilipot sa lalawigan ng Albay. Sa report ni Malilipot Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Engineer Alvin Magdaog, 2 purok na ang apektado, ang purok 1 at purok 3 sa mga pagguho sa lupa. Ang nasabing akbang ay bunsod ng rekomendasyon ng Mines and Geoscience Bureau o MGB Bicol dahil nasa jurisdiction sila ng 50 buffer zone ng critical area dahil patuloy pa rin ang mga ingay ng mga dumadados ng mga lupa na una nang bumigay at hanggang sa ngayon, kabilang na ang mismong road network. Agad na mga tumalima ng sabi ng MGB na ang lupa ay malambot at malabnaw na madaling mababad sa tubig na buwaghag din. Napag-alamang ang pyroclastic materials ang nasa ibabaw ng canal wall na bumabagsak habang nasa ibaba rin ng Bulawan River na konektado sa channel ng Bulkang Mayon. Sa iba pang balita, nasa 30% pa lamang natatapos na target ng construction para sa rehabilitasyon ng Marawi City na mahigit ng 1 taong delayed na itinakdang para sa itatang oras. Sa ginanap na Senate Deliberation on Department of Human Settlement and Urban Development Budget, nabatid na si Kalim Eduardo del Rosario ang mga ngasiwa sa Task Force Bangon Marawi. Inaasahang makukumpleto ang rehabilitasyon ng Marawi sa Disyembre sa susunod na taon. Sa usapin ng pabahay, nasa 2,859 na target na 4,850 housing unit ang dapat matapos at makumpleto. Lumalabas na ang kanilang accomplishment rate para sa nasabing pabahay ay 60% sa target na bahay na 60% naman ang land development sa kasalukuyan. Para sa mga permanenteng pabahay, target ang 2,000 unit na dapat makumpleto sa susunod na buwan at ang nagawa lamang ng task force ay nasa 46%. Sa
Sa mga pangunahing lansangan, may nakalaang halaga na 671.034 milyon. Sa secondary, mayroong 488.88 milyon at sa tertiary naman, nasa 1.510 billion na budget. Samantala, kumpiyansa si Department of Human Settlement at Urban Development Secretary at Task Force Bangon Marawi Chief Eduardo Del Rosario na sapat ang 5 bilyon pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi. Subalit, humirit pa sila ng 1 bilyong karagdagan dahil bukod sa rehabilitasyon, isinama nila ang pagkabuhayan at iba pa na ang nasabing pondo o pera ay ilalagay sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund na hiwalay sa pondo mula sa proposed 5.4 billion ng Department of Human Settlement and Urban Development at pang-ahensya ng pamalaan para sa gastusin sa susunod na taon. Ipinakita rin ng kalihim ang estimate sa mga nasira at nawala na umaabot sa 17 hanggang 18 bilyon peso. Subalit nais ng Task Force Bangon Marawi na maisaayos na mabuti ang lungsod kaya itinaas nila ang hinihinging budget sa 60 bilyon. Sinabi ni Del Rosario na kung aabot na ang running total na 41 billion sa appropriated funds sa taong 2021 ay sasapat na ang pondo. Sa kasalukuyan ay nasa 17,000 pamilya ang nawalan ng bahay na pawang kasapi ng tribong Maranao habang nasa mahigit 2,000 na ang nag-apply upang umpisa na ang pagtatayo ng mga kabahayan at ang 400 ng pamilya naman na ang nagsimula na muling magtayo ng kanilang mga bahay na nasira. Alauna 27 na po ang ating oras. Sa iba pang balita, pagsasaayos ng Wawa Dam sa Rodriguez Rizal ang nakikitang solusyon ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro sa pagbaha sa kanilang syudad. Kamakailan lamang nalubog sa tubig baha ang lungsod nang umulan ng malakas dahil sa bagyong Ulysses na sinasabing mas mataas pa sa level ng tubig na itala nung pananalasa ng bagyong Undoy noong 2009. Ayon pa kay Teodoro, magsisilbi ang pasilidad bilang retention dam para sa mga bahang pababa sa Marikina at makakatulong din sa pag-rehabilitate sa Marikina watershed upang mapigilan ang mga pagbaha. Batay sa record, mahigit na 50,000 bahay sa Marikina ang nalubog sa putik habang nagpapatuloy ang clearing operation sa mga secondary roads kung kaya sinuspinde ang pasok sa mga paaralan ng isang buwan na nagsimula noong Nobyembre 16 hanggang Disyembre 16 nang maanod ang mga ari-arian ng mga residente bukod pa ang mga module. Samantala, ipinagtanggol ng pamunuan ng DILG na always on alert si Secretary Eduardo Anyo sa pang-aksyon bago pa man manalasa ang bagyong Ulysses hanggang sa ngayon. Ito ay bunsod ng putaktihin ng batikos ang kalihim at punahin ang ahensya ng abogadong si Wilfredo Garrido at maging ang presensya ni Anyo sa panahon ng kalamidad. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, bago pa man sumapit ang Nobyembre 9, nag-issue na si Anyo na lahat ng local government unit na i-activate ang kanilang operation centers and disaster monitoring system. Sa paglandfall ng bagyo noong November 11, nagsibulaan niya ang DILG Secretary sa mga national media outlet kung saan kanyang inaabisuan ang lahat ng mga LGU officials na agad ipatupad ang protocols ng Operation Listo
at iba pang mga paghahanda sa bagyo. Pinalagan din ang kritisismo ni Garrido na malisyoso umano ito at walang basihan at hindi raw isinasa publiko ang nangkalihim ang kanyang ginagawa para na rin sa kanyang kaligtasan at seguridad at hindi mabansagan na epal sa panahon ng krisis. Pinuputakti rin ng reklamo ang Maynilad dahil sa water interruption matapos ang mga bagyo. Dahil hindi raw sinunod ng Maynilad ang kanilang sariling rotational water schedule na magtatagal lamang ng 12 hanggang 16 na oras kada araw. Sa reklamo ng mga consumers, kakailanganin nila ang rasyon sa 5 hanggang 6 na oras dahil kailangan din nilang maglaba, maghugas ng mga gamiting panluto sa pagkain, bukod pa sa pampaligo. Nagpaliwanag naman ang Maynilad na mahigit 1 milyong customer o nasa 7 milyong consumers na hindi lang nabibigyan ngayon ng potable water. Ito'y sa dahilan ng putik na galing sa Angat Dam. Nangako naman ito na babalik na ang kanilang normal operation sa Nobyembre 24. Samantala, tiniyak ng DSWD na agad nilang ipalalabas ang 83 billion halaga ng natitira pang pondo para sa SAP. Yun nasa kung saan milyon-milyong Pilipino ang naapektuhan ng COVID-19 pandemic at sa nagdaang mga bagyo. Nabisto ang pagdinig ng Senado ng Proposal 2021 Budget ang ahensya na mayroon pa palang natitirang 75 billion sa kanilang 2020 budget at nasa 6.7 billion mula sa Social Amelioration Program o SAP at nasa 1.5 billion pa ang hindi pa nila nagagastos sa kanilang 2019 budget. Sinabi ni Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, ipinaalam na rin daw nila sa Department of Budget and Management at hinihingi ang tulong para mabotify ang pondo at magamit sa iba pang paggagastusan ng kagawaran. Ipinaliwanag pa ni Dumlao dahil sa parte lamang daw ng kanilang pondo ang kanilang natanggap noong Oktubre 22. Kaya nabalam ang mga disbursement. Kasabay nito, tiniyak ni Dumlao na itutuloy pa rin ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga mahihirap na pamilya, kabilang na dito ang mga benepisyaryo na apektuhan ng health crisis. Mga health facilities ang naapektuhan ngayon dahil sa pagdaang mga bagyo kung saan nasa 30 na ang bilang ayon sa Department of Health na nagmula sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Region. Sa pahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Berheri, patuloy ang deployment nila ng mga Health Emergency Response Team sa Region 2 para sa surveillance, medical, water sanitation, hygiene promotion, ganun din ang serbisyo para sa mental health tulad ng psychosocial support. Nakapagbigay na rin ng ready-to-use supplementary food, ferrous sulfate drops at calcium carbonate ang Disease and Prevention Control Bureau sa mga regional offices. Sa huling ulat ng DSWD, aabot sa 55,927 na pamilya o 223,372 individual ang nasa 1,570 evacuation centers sa nabanggit na mga rehiyon, kasama na ang National Capital Region at Bicol, na ayon pa kay Undersecretary Berheri, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng health and safety officer sa mga evacuation center para mabantayan din ang banta ng COVID-19. Ipinatutupad din
ang milk code sa mga evacuation center o pagbabawal sa pamamahagi o pagtanggap ng milk donations, commercial baby foods at feeding bottles para sa mga bata na below 2 years old dahil mas mainam pa umano kung mainam pa rin ang breastfeeding. Samantala, sa iba pang balita, alauna 29 ang oras natin ng hapon. Tinawag ng pansin ni House Transportation Committee Chairman Edgar Neri Sarmiento ang mga kinaukulan ng madiskubre. Naku, wala talagang kadala-dala na may mga scammer ang nagsasamantala sa sitwasyon ng kalamidad na ang mga ito ay habulin. Inirekomenda ni Sarmiento sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation National Bureau of Immigration o BI na maglunsad ng crackdown laban sa mga scammer na ginagamit ang kalagayan ng mga biktima ng kalamidad sa nakalipas na mga buwan para makakuha o makalikom ng pera mula sa mga donors. Isang grupo kasi niya ang ginagamit ang kanyang tanggapan para manghingi ng pera mula sa mga negosyante ng transportasyon sector para makalikom ng pera na ipangtutulong sa mga biktima ng bagyo. Hindi rin nakaligtas ang tanggapan ng ilang kongresista at pangalan ng mga artista na ginagamit din ng mga pagsamantalang individual. Giniit ng kongresista na kailanman hindi nagsagawa ng anumang donation drive ang kanyang tanggapan. Paalala pa nito sa mga nagbibigay ng donasyon na maging maingat sa mga taong makakatransaksyon, lalo na sa online. Sa huling balita, may kabuuan 403 wanted person ang nasa kote, kabilang ang 212 most wanted person at 54 wanted person na sa inilatag na Birada Semana, isang anti-criminality campaign ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Sa report na nakarating sa Campo Crame, nasakuti rin ang 17 katao sa paglabag sa illegal possession of firearms and explosives at na-recover ang 22 pampasabog at 274 na mga armas, habang nasa 62 ang illegal drug at 297 ang anti-illegal o ang mga illegal gambling. Sinabi ni Major Raymond Stedoso, Chief of Police ng Santa Barbara Municipal Police Station, pinakahuling na huli ay ang magkapatid na durugista sa Santa Barbara, Iloilo, na nakumpiska ng hinihinalang Cebu na nagkakalaga ng ₱250,000. At yan po mga kaibigan, nagtatapos ang ating mga balita sa mga pangunahing balita sa oras nito na kinalap ng Streamcast Communicator. At yan, ngayon, diretso na tayo sa ating topic. Dahil ano na, 1:32 na po ang ating oras ngayong ng hapon dito sa Pilipinas. Ito ngayon ay pag-usapan naman natin. Katatapos ng ating mga balita, mayroon pa rin tayong pag-uusapan. Ito yung ngayon, dahil may mga grupo ngayon na sabihin na natin nagdadalamhati, lalo yung mga magulang. Alam mo kung bakit? Dahil po yung kanilang mga anak, alam naman natin na ilang nasa balita na natin, mga balita ngayon, na may mga kabataan sa mga eskwelahan na nire-recruit ng grupo para sumali sa New People's Army o para mag-rebelde. Nakakalungkot yan mga kaibigan. Dahil kahit naman sinong magulang ng kanilang anak ay inalagaan,
pinag-aral o pinag-aaral dahil mga estudyante ang nire-recruit. At the end of the day, sasama sa mga rally, sasama doon sa mga sabi nga, progresibo organisasyon. Para i-brainwash, palagay ko tama ako i-brainwash sila at pagalitin para magalit sila sa gobyerno. Iyan po ang nakikita kong sitwasyon na ang ating mga kabataan ay unang-una pa lang, sabihin natin, okay, sumali ka dito, rally tayo kasi ganito. Ako nung high school ako sinali ako dyan sa Kabataang Makabayan. Yung KM na yun. Sumama ako minsan, pero nung nakita ko, teka, iba yata ito. Hindi ito, mag-aaral ako Gusto ko magtapos ng aking pag-aaral. So nakita ko si mga bata, ito meron din naman mga may edad na nakasama sa rally. Pero yun doon sa Kabataang Makabayan, yung panahon na yun ng mga 70s, nasa high school ako noon, nakikita ko talaga ang rally, may mga bata, estudyante. Hindi pa pala nagtapos doon. Ibig sabihin nun, hindi na putol. Karamihan doon, nasa NPA na. Actually, ayoko lang banggitin ang pangalan dahil kaklase ko siya noon. Kaklase ko siya ng elementary doon sa amin, sa Katbalogan, Samar. Elementary, kaklase kami. Nung nabalitaan ko, sumapi na siya sa makakaliwang grupo. Actually, ang ano nun ang balak niya nga nun, pumasok sa seminaryo. Anak siya ng teacher namin, nung grade 3 kami. Nagtapos kami ng elementary. Ako naman, pumunta ng Manila, iwalay kami. Siyempre, iwalay na kami. Nabalitaan ko na lang, na iyan pala, ay nasa kabundukan. Andito naman kasi sa Maynila, nakikita natin, di ba? Okay, mga kabataan, UP, PUP, UST, lahat ng universidad ay nire-recruit. Gabriela, ano pa ba yung mga grupo na yan? Okay, sige, recruit to para makita nila na itong mga kabataan ay bukas na ang isip. Sa nakikita nilang masabi lang kamalian man o ano man yan, hindi natin mapipigilan Kasi nasa batas po yan, di ba? Isinabatas na sige, gumawa kayo ng ganyan progresibong grupo. Ang problema nga ngayon, ang nagbuo ng progressive group na yan, progresibong grupo, ay makikita natin sa mga nagrarally at makikita natin na sila ay nababansagan o nakokonekta yung grupo nila sa New People's Army. Na ang New People's Army ngayon, mga kaibigan, ay hindi po mga rebelde ang tawag sa kanila, kundi mga terorista na. US, ibang European Union, ay tinawag na binansagan na rin sila ng terorista, maging ng Pilipinas. Nakikita natin, sige, dyan muna kayo. Parang tinitrain yata, parang sa nakita ko parang tinitrain sila dyan, rally dito, rally doon, to the point na inaano na lang yung kanilang mga magulang, hindi na sinusunod. Ngayon nga, mga magulang nag-iiyakan. Isoli nyo ang aming mga anak. Yan. Na sa Gabriela, mga grupo na ganun ba, ma-identify mo naman kung pupunta doon, makikihalubilo, yung grupo, tapos ang mangyayari noon, pag tumagal-tagal, aakyat na ng bundok yan. Ahawak na ng armas. Ngayon nga, may nakikita ako mga pinupost na ang mga kabataan mahawak ng armas. Ang nakakalungkot lang, siyempre, ang ating mga sundalo naman at pulis, ay hindi naman siguro magpapabaya. Yung makita mo kahit bata may hawak na armas, marunong magpaputok ng baril. Unang-una, hindi yan bibigyan ng baril kung hindi sila marunong magpaputok at kung hindi sila sinanay. Sasanayin yan bago ibigay sa kanila yung armas.
Kasi may mga training ground yan, ng mga bundok yan. Dito lang sa Rizal, mayroon. May mga balita ko dyan na andyan yung Narciso Antaso Aranel Command ng UP People's Army. Ewan ko kung yun pa rin ngayon yan. Hawak nila yung Region 4A yata. Ewan ko lang kung sa amin Batangas. Hindi ko lang alam. Dito sa Rizal, sa kabundukan ng Rizal na yan. Sa Sierra Madre na yan. In fact, na-meet ko na yung dati nilang tagapagsalita, si Kakaryo. Pero wala naman sa akin yun kasi hindi naman sila gumagawa ng panggugulo. Basta kausap lang ganyan kasi nag-aangat ng mga reporter noon. Ayan, mga sa media. Siyempre, dahil ako presidente ng press corps dito nun sa Eastern, sa Marikina. Siyempre, in-entertain namin. Ganun lang. Mahirap. Kwentuhan. Tapos sabi niya, sige, babalik uli ako. Babalik ako para magkaroon tayo ng ganitong mga usapin, ganyan. Hindi na bumalik. Hanggang sa, ewan ko, wala na akong balita sa kanila. Yun ang sinasabi ko. Kung ikaw ay mapapasama dyan sa isang organisasyon na ang ideolohiya ay iba. May mga bata Ano ba? Sabi ng mga bata na hindi daw sila pag-aari ng kanilang mga magulang. Tama ba? Isipin yan. Sa mga Pilipina o sa Pilipino, ganyan ang sasabihin ng mga bata sa inyong mga magulang. Ang mga katanungan ko ngayon ako mismo may katanungan ako. Ilan miyembro na lang ba ang mga armed group ng National Democratic Front, itong New People's Army? Kasi ang New People's Army ang armed group ng NDFP, National Democratic Front Philippines. Ilan na lang ba? Lumalabas na ito ngayon, ewan ko kung tama ko nasa wala na yata 20 ang kanilang armed group. Kaya nga mga kabataan na re-recruit nila. Sa aking pananaw, kaya nire-recruit ang mga bata dahil pag sa oras na inkwentro, magkaalangan ka barilin ng bata. Diba? Inkwentro. Kaya kaso, mga pulis naman kasi at mga militar, na-train lang na huwag mo akong unahan. Hindi mo ako mauunahan. Dahil ang training ko, mauna na ako kaysa maunahan mo ako. Ganun. Ngayon, kung ang sasabihin nyo, mga bata yan, bakit pinagbabaril nyo? Inamasan nyo Diba? Parang noon, na nasa Mindanao ako, ulitin ko lang, nasa Titay Tugup, Zamboanga del Sur, na-assign ako doon. Ngayon, wala pa noon Zamboanga Sibugay, hindi pa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur pa yan Ang nangyari doon, may nakikita kami sa palengke. Siyempre, mamimili ka, ang pagkain mo, ganyan. Sama-sama kami, may armas din kami. Mamaya, bigla kaming sugurin. May nakikita kaming mga arbadong kalalakihan doon, may mga armas din sila. Kumakain, namimili rin. Walang galawan. Huwag ka lang magkakasa ng baril. Pag nagkasa ka, yari, upakan na yan. So, ang ginawa namin doon, umiiwas kami, lumalayo, pero nakikita namin sila, huwag lang kayong gagawa ng aksyon. Dahil tayo mismo dito magkakaputukan. Awa ng Diyos. Walang nangyaring gano'n. Basta, huwag ka lang gumagawa. Noon kasi yung panahon na yun, mga 70s, 80s yata, kung panahon pa ni Pangulong Marcos noon. Wala doon problema sa NPA. Pumunta ka dito sa bayan, pumunta ka sa city. NPA ka, huwag ka lang gagawa. Diba? Parang parang lumalabas noon kasi hindi pa sila tinuturing na terorista noon At kung pupunta ka ng kabayanan, sige, pupunta ka. Huwag ka lang maggagawa ng terroristic act. Ika nga. Na gagamit ka ng armas, gagamit ka ng pampasabog o ano man yan, ibang usapan na po yun. Pumunta ka roon, parang organisasyon lang kasi noon yan May pinaglalaban ng ideolohiya. Kaso ang nangyari, lumagpas na sa boundary
lumalaban na, nakikipagbarilan na, nangaambus na, nangingidnap na. Hindi na tama. Kaya nga nabansagan silang terorista. Nung panahon na yun ang sa Samar, kasi sa Samar mayroon na noong NPA. Mayroon na noon, nandun ako. Ang NPA noon, nilalapitan pa ng taong bayan noon. Lalo pa noon, kasagsagan ng pang-aabuso ng mga pulis. Di ba? Pag sinabi ng, noon siguro, hindi pa gaano, mga 60s yata yun. Tapos pag sinabi, may nangyayari, tatawag sa pulis. Hanggang umabot ng mga 70s, ba? Pag may pulis, takot na. Hanggang napunta na ako ng Maynila, dito na nabuo yung ABB, yung Alex Bungkayaw Brigade. Sila ang naatasan na mang-agaw ng mga baril, ng mga armas ng mga pulis o militar. Kaya di ba noon marami tayong nababalita na napapatay ng mga pulis at kinukuha yung armas. O di kayo hold upin ka, kukunin mo yung armas, siyempre, kung naman pulis, papayag ka ba na gaganunin ka? Siyempre, di lalaban ka siyempre dahil may armas ka rin. Ang mangyari, napupunta sa patayan tuloy. Ngayon, ang tanong ko ngayon, bakit hindi masugpo-sugpo o hindi masolusyonan itong insurgency sa atin? Kasi noon, nung nasa college na ako noon, nasasabi sa mga balita na dahil hindi naabot ng tulong ng pamahalaan yung mga liblib na lugar. Iyon ang rason noon. Ewan ko ngayon. Iba na yata ang rason ngayon. Gera na ngayon. Dahil, ewan ko, ilan ba kung pinagpatuloy yung pag-kidnapping ng mga NPA at revolutionary tax. Yan ang mga sinasabi nila. Kaya nga noon, nung tawag to, yung na sumikat yung sinasabing kangaroo court, yun ay hindi naman, itinanggi naman ng NPA yan noon na matungkol sa kangaroo court. Pero lumalabas ngayon na sila mismo nagpapatayan. Hindi yan pinapatay din nag-aaway-away sila. Pinagdududahan ka na ikaw ay kasapi ka ng NPA, regular NPA ka. Pag hinalaan ka na ikaw ay traidor o sugo ng gobyerno, wala na. Sorry ka na lang. Ibabaong ka na lang dyan. To the point, sabi nila, wag nang parilin. Gawan na lang ng ibang pamamaraan ng pagpatay. Maraming paraan Kasi ang inaano nila noon, na nababalitaan namin dito sa Rizal, sayang daw ang bala. Ang NPA kasi noon, medyo nag-ano sila. Kaya nga nangaagaw ng armas kasi kulang sila sa mga gamit. Ngayon, hindi ko alam kung sino ang sumusuporta dyan. Hindi ba alam ng intelligence group ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP, sino ba ang nag-susupply ng mga armas sa NPA? Noon, nung napunta ako ng Mindanao, ang sabi nila, nakukuha sa mga naaagaw na mga armas, o sabihin natin may mga NPA na napatay o Muslim rebel na napatay, tingnan mo yung armas. Ang armas ay galing sa gobyerno. O ito lang ngayon, saan balita ko dito kung isang araw na may napatay yata na ng laban. Nung nakita yung baril ay issue sa isang pulis. Yung 9mm. Issue sa isang pulis na inagawan. Yun nga. Nahuli. Nasa kote yata, mga kaibigan. Isang wanted pala yun. Oo, tama. Ganyan ang trabaho nun. Pero ngayon, ang gobyerno, ano bang ginagawa ng gobyerno natin ngayon? Bakit? Gaano ba karami itong mga kalaban?
Hindi ba natin masusolusyonan? Asan ang solusyon? Hindi ba nila nakita na ang solusyon ay kahirapan? Isa yun noon. Isa sa nasisilip nila na dahilan ng paglago ng mga rebelde noon, rebelde sila noon, rebelde New People's Army, ay yung kahirapan. Yung nga, sabi ko kanina, hindi naaabot ang tulog yung mga liblib na lugar, particular sa Mindanao. Kaya Muslim rebels, di ba? MILF, yung MNLF. Iyon ang hindi ko alam ano bang nangyayari sa mga opisyal natin. Ngayon, kagaya ngayon, may mga programa ngayon, ang PNP, AFP na nagre-reach out sila doon sa mga tao. Kaya nga, sabi ng mga report, siguro, report ng PNP yan, na kung mayroon silang nahuli o mayroon sabihin na natin, naharang ng grupo ng mga rebelde, ay dahil sa sumbong daw ng mamamayan, dahil sa wana ang mamamayan sa ginagawa nitong mga kalaban ng gobyerno. Which is posible na totoo. Pero, totoo, kung tayo mismo ang nakakakita. Di ba? Sabihin mo lang, meron nangyari doon. Sinumbong kasi ng mga residente. Mga residente, alam natin, takot yun eh. Lalo pa yung mga komunidad na walang kalaban-laban. O sabihin na natin, ilan na lang yung mga armadong grupo na yan. O hindi na, armed group na yan ng NDFP. Ilan na lang sila? Ilan ang militar natin? May 100,000. Ilan ang mga pulis natin? Mahigit 100,000. Pero, noon, nung nasa krami ako, ang kanilang rason, hindi naman kasi yung 100,000 mga pulis ay nakatuka lang sa isang lugar. Kinalat po sila, nakalat sila. Kaya ang nangyayari, yung 100,000, dito 10,000, ilang libo kayo, 1,000 lang kayo dyan, ganyan. Tinitingnan nila, gaano kalala ang insurensiya sa lugar, sa kalalagyan. Minsan nga, Samar, alam mo, may pulis doon dahil yung pinsang pulis mo, first cousin ko. Pulis siya sa isang bayan sa Samar. Ilan silang pulis? 3. Bayan yun, mga kaibigan. Hindi yung baryo, hindi barangay, kundi bayan. 3 lang silang pulis. Ang kanilang chief of police sa headquarters sa, sabihin na natin, kung nasa Balogan o sa pinakamalapit na syudad, na andun ang kanilang chief of police. Minsan-minsan lang pumupunta doon sa lugar. Sabi namin, paano kayo makaka-survive nito? Ilan ang binabantayan ninyo? O, diba? Kasi ang pulis kasi may ratio dapat 1:500. Iyon sana ang dapat. Ngayon, hindi po yan nakukuha ngayon. Dahil, kaya nga ang pulis, nagre-recruit sila ng taon-taon, mga 3,000 niya kayo, kung hanggang ngayon, yun pa rin. 3,000 taon-taon. Yun ang kanilang nire-recruit para pandagdag nga sa pwersa nila. Yung iba kasi, kaya nga hindi basta-basta sila nagtatanggal ng pulis. Lahat, dadaan sa proseso, lahat yan kung may kasalanan o may ginawa yung pulis, idadaan sa proseso. Hindi basta-basta. Maliban na lamang kung ikaw mismo ay talagang sobra pagiging abisado mo, pagiging siga mo, yung dispat, tatanggalin ka talaga. Ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat dito. Pero yung mga pulis natin ngayon ay pinoprofessionalize na eh. Kasi noon, pag ikaw may kilala ka, ang nag-a-appoint kasi para maging pulis doon ay mayor. Ngayon, hindi na po. Kaya nga, binuo itong Philippine National Police o INP, Integrated National Police, para isang pulis na lang, isang organisasyon. Hindi yan. Pulis ng Marikina, pulis ng Pasig, ganun. Pero, iisa na sila ngayon. Kasi noon, alam mo, nung college ako noon, may nangyaring habulan mula sa Pasay.
Nung dumating sa Quezon City, hindi na tumuloy yung pulis. Noon yun. Kasi hindi pa naman ng INP noon eh. Iwalay ang pulis noon sa PC. May PC pa noon eh. Sabi ng pulis, hindi na namin jurisdiction yan. Ganyan noon, totoo yan. Dahil naranasan ko yan. Kaya kapag ikaw may inaabol ka na magnanakaw o kriminal, pumasok ng ibang lungsod, hindi mo na habulin na. Pero ngayon hindi. Pag nagbigay ng warrant of arrest, kahit saan ka, pwede ka arestuin. Pero ang usapin natin sa insurgency ay hindi pa rin malutas-lutas hanggang sa mga oras na ito. Pero kung ating iisipin, ano nga ba? Mag-isip tayo. Ako, nag-iisip din ako eh. Bakit ang tagal na yan? Panahon pa ni President Marcos. Dumaan ng ilang mga presidente hanggang ngayon kay Pangulong Duterte. Andiyan pa rin, namamayagpag pa rin. Kaya nga ang tanong, ano ang ginawa ng mga pamahalaan? Mga dumaan na mga pamahalaan, ano ang ginawa nila para masolusyonan itong problema ng insurgency? Pag ito nawala, maniwala kayo mga kaibigan. Uunlad ang ating buhay. Isa yan sa mga dahilan ng pagpapabagsak ng ating kabuhayan. Insurensiya eh. Bakit? Usapin din. Hindi mawawalang usapin na pera dyan. Pera pa rin ang, sabi natin, huwag mo sabihin, ay, ano ako dito eh, wala, ano lang ako dito, volunteer, ganyan. Ako, mag-rebelde ako kasi ganito ang paniniwala ko, ganito ang aking ideolohiya, ipinaglalaban ko ganito. Hindi mo naman alam yan eh, kung hindi tinanim sa utak mo. Diba? Halimbawa ako, ano alam ko dyan? Unless na may nagtuturo. Hindi mo naman pag-aaralan yan, o ano ba yung Mao Zedong na yan, ano ba yung Lenin yan, yung sa Russia, hindi natin alam yan eh. Ang nakakaalam yan. Pero mo yung iba nga eh. Bakit kayo nandyan? Wala eh, paghirap. Iba, di ba yung mga sumuko? Ano sinabi? Hindi naman tinutupad ang magandang buhay sa amin. Iyon ang kanilang rason, tumitiwalag sila sa grupo. Ang problema ngayon, pag ikaw tumiwalag dyan, nako, ewan, kung abutin ka pa ng ilang taon. Unless lang na talagang pinakita mo talagang hindi ka magiging laban sa kanila, sa mga dati mong kasamahan. Kaso nga eh, yung iba nga kasabi pa nila eh. Diba nagkaroon ng purging noon, nililinis ang kanilang nanay. Ilang mahigit, libo na yata napapatay ng mga kasama nila eh. Oh. Ngayon, kung makikita natin, iyan kailan lang, enkwentro, may kasamang mga bata, mga kabataan. Patay. Nakipaglaban eh. Ang sabi ko ba, hindi naman babarilin yun. Arma. Diba? Imbis na nag-aaral ka, imbis na ikaw ay para sa kinabukasan mo, nagpa-under ka sa kanila. Huwag naman. Diba? Kung tama naman, halimbawa, itong ating mga kapatid natin sa makakaliwang grupo, sana naman, huwag na natin idamay yung mga bata. Yung mga estudyante, pabayaan na natin sila mag-aral. Pabayaan natin sila na sila ay nasa piling ng kanilang mga magulang. Hindi nilalayo natin sila to the point. Sasabihin nyo, ay, hindi naman kayo pag-aari ng mga magulang ninyo eh. Ganon. Ay, nakarinig ka ng ganon sa isang anak mo. Napakasakit po yun. Lalo pa sa isang ina na alam naman natin, tayo mga Pilipino ay makaina tayo. Ina. Kaya nga ang tawag sa atin, inang bayan. Amerika, makalalaki yun, makatatay yun. Bakit? Uncle Sam eh. Oh. Kaya tayo, ang ano sa atin, inang bayan. Ang tawag sa bayan ng ina. Dahil tayo ay makaina.
Sa mga Katoliko, ano nila si Mama Mary? Diba? Kay Mama Mary sila. Ina kasi, alam natin, ang ina, kung paano naghirap ang ina sa atin. Siyam na buwan kang dinala sa kanyang sinapupunan. Ilalabas ka, aalagaan ka. Panganganak nga lang eh. Sabi ng mga doktor iba yan mayroon hindi nakakaligtas. Yung isang paa nasa hukay, yung isa nasa ospital, kasi nasa ospital na eh. Tapos, alagaan mo lahat ng paghihirap, mararanasan mo dahil sa anak mo. Tapos, ikukunin lang ng ganun. Tapos, mamamatay na lang, mababalitaan mo, patay na. Oh. Yung isa, mga kaibigan ko, may kaibigan din ako. Kasama sa rally, siyempre media tayo, nagko-cover tayo sa mga rally. Naandun siya lagi, rally lang. Sinasabi, ano ko, yung parang, leader ako ng grupo ng Katagalugan. Pero hindi siya sinasabi, NPA siya. Nabisa, nabalitaan ko na lang, patay. Bakit? Nakipaglaban sa, nakasainkwentro. Sabi ko, kala ko hindi NPA yun, ganun-ganun lang sa organisasyon na, tumutulong na, NPA pala. Diba? Ganun mga kaibigan, malalaman naman lang natin kung sila ay nasa taas ka, o nasa NPA, nasa loob na ng organisasyon, kung may mangyayari na. Sa ngayon, okay, mga magulang, dahil alam nila, ni-recruit ng isang organisasyon ng kanilang anak. Pero hindi pa nila alam na ito'y nasa NPA na. Malalaman na lang nila yun, wala na, patay na, nakipaglaban, na sumama sa enkwentro. So, pero mga kaibigan, dito na po tayo medyo mamamaalam muna tayo sa ating programa dahil, ano na pala ngayon, Sa Lunes na tayo. Sa Lunes tayo, muli, magkikita-kita. Diba, sabi ko nga, hindi naman tayo magkikita-kita sa susunod kung hindi tayo mag-iway-walo. Yun. Dapat talaga tayo ay mag-iway-walay muna. Tayo po ay may susunod na po sa ating programa ng Tony, ay susunod na po sa ating programa. At ito na po ang oras mga kaibigan at tayo po ay mamamaayan na sa ating programa at magbabalik po tayo sa Lunes. Happy weekend po mga kaibigan. Tagapagmatsyag at tagapagmasid. The Beat Watcher sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.